Good morning! What's up, madlang people? It's a beautiful day today at tayo nga ay bebiyahe na papunta sa Baguio City para sa ating tagisan ng Talino Nationals. And of course, prayers, and guidance para sa isang biyahe at isang kompetisyon na i-represent natin ang ating college, ang SCI Rosario. So, kailangan muna nating mag-coffee sa mga oras na ito, and after that, naligo na tayo at nagbihis na ng ating pro-wear. At si Chiva, syempre, ay natutulog pa at syempre hindi nagpapahalata, pero malulungkot siya kasi nga 4 days din tayong mawawala. Kaya eto, naghihintay na tayo dahil susunduin na tayo, of course, ng ating service, si Janelle, na talaga namang lagi tayong sinasamahan sa lahat ng mga ganap natin sa school, maging sa mga trabaho at shows. At nakarating na nga tayo sa main ng Ortigas. At eto, hihintayin natin ang bus na sasakyan namin papunta sa Baguio City. Madilim-dilim pa niyan, aga-agahan, early birds kami. At kasama ko na rin ang Team STI Rosario sa mga oras na ito. Ayan, so explore muna ang mama nyo dyan. Ang mamamamahan ng bayan, ayan. Hintay-hintay, nandyan sina Carl, and of course, ang ating mga coordinators, at nagsisimula nang nagdadatingan ang mga estudyante na talagang lavarn na lavarn. At nakasakay na nga kami sa bus going to Baguio City at excited na kaming enjoyin ang experience na ito na minsan lang nangyayari sa isang taon. Sabi nga nila, makapasok ka lang sa nationals ay isang worth experience na. At eto na nga, dire-diretso na ang biyahe natin. Nasa toll gate na tayo, and of course, hindi pa tayo diretso ng Baguio niyan dahil tayo ay mag-i-stop over pa sa Goshen, Tarlac. At doon nga tayo kakain ng lunch, at the same time ay doon din tayo mamamasyal ng very light. As in, very light lang. So, nandito muna tayo sa NLEX. Nag-CR break muna ang mga estudyante at ang inyong mama. Ayan, so go na tayo dyan. At nakarating na nga tayo sa Goshen, na napakagandang resort featuring ang iba't ibang mga architectural designs and structures na talaga namang ma-enjoy nyo, lalong-lalo na sa mga katulad kong mahilig sa architecture and humanities. Humanities daw, ayan. So naglibot-libot muna tayo dyan. Dead masatirik ng araw kasi meron naman tayong mga lavar na pinahid na mga sunscreen, sunblock, and everything. At ayan nga, nakita natin nakapalibot sa parang ala Coliseum ang mga machete. Machete daw mga inukit ng panahon. And of course, nag-lunch na tayo at yan sama-sama halubilo sa iba pang mga participants from all over the Philippines. Ala Miss Universe ang labanan pero Philippine version. So, ala Miss Universe Philippines. Syempre dahil ala Miss Universe nga, nagrampa-rampahan din tayo for the reals ang mga ganda-gandahang mamamama nyo dyan. Ayan, diba? So, model muna tayo. Thanks kay Carl, ang ating naging official photographer and videographer for today's video. Ayan. So, in-emote muna natin. Nag-inhale-exhale muna tayo para at least ay masulit natin ang pagpapasyal sa stopover dito nga sa Goshen sa Tarlac. Ayan, napakaganda ng view. Very serene. Very serene daw. In other words, mapayapa at ganda ng mga view na makikita natin dito sa overlooking area ng Goshen. And of course, dire-diretso naman tayo ngayon sa pagbebiyahe papunta sa Baguio City, at talaga namang eto na, nasa tuktok na tayo ng Plateau. Plateau daw, spell mo nga. Nako, pwede mo nang i-search yan kung anong spelling ng Plateau. Basta hindi yan yung nilalagyan ng kanin at kutsara, tinidor. Tinidor daw, Ayan, so medyo excited na tayo kasi i-compare natin ang difference ng klima ng Cavite at dito naman sa Baguio, at ramdam namin na hindi kami maglalapot, hindi pagpapawisan pagdating dahil nga malamig ang klima ng Baguio City. So super excited na nga kami sa mga oras na yan. Umalis kami ng Cavite ng almost 6 a.m. at
Ay, mali, baliktad pala. 6 a.m. pala umalis yung bus sa Ortigas. Kaya nakarating kami dito sa Baguio, mga almost 2 p.m. na. At nakarating na nga tayo dito sa Teachers Camp Baguio City, ang official residence ng mga Tagisan ng Talino National Finalists. Ayan. So, paakyat po yan at napakabait talaga ni Manong Guard. Talagang hindi siya nag-atubiling binuhat ang bag ng inyong mamamamahan. Siguro nakita niya nakalawit na yung dila ko, kabubuhat sa mabigat na bag dahil paakyat nga ang ating venue. So maraming salamat. Shout out kay Kuya Guard na talagang tinulungan tayo from the bottom of his heart. O, di ba? Kabog na kabog talagang beautiful with a bag, with a carrying, with a heart. Ano daw? Ayan, so nagtuloy-tuloy na tayo dyan. And of course, nakakatuwa dahil meron silang welcoming dance. Of course, ang ating mga tribes ng mga taga North Uplands ay nag-prepare ng kanilang welcome dance para sa lahat ng mga finalists na talaga namang very cultural at talagang nakaka-excite panoorin. So ayan nga, in-enjoy na namin ang kanilang welcoming dance at excited na rin kaming pumasok at i-explore ang aming mga rooms at the same time ang venue natin. So ito na daw, sinabi nila na doon daw kami dadaan sa gitna ng dance nila para talagang parang ritual siya ng welcoming ng lahat ng mga guests na dumarating dito sa Baguio City. So excited na rin ang mamamamahan nyo dahil parang talagang entrance nga sa Miss Universe. So pumasok na nga tayo na may daladalang masayang experience na inaabangan for today's video. So ayan, nagsama-sama na nga ang lahat ng national participants. Of course, when we say national, from Luzon, Visayas to Mindanao. Ayan. So meron ng welcoming program para sa mga finalists, may orientation para alam ang mga do's and don'ts, and of course ang schedule ng activities na magaganap simula bukas agad-agad. Ayan, so pumasok na nga tayo at nag-welcome na po sila sa kanilang opening program na talaga namang napaka-exciting at binigay na po ang room keys namin at dahil tayo ang mamamahan ay sa atin ibinigay ang susi ng kwarto namin at ako ang mag-guide sa aking mga roommates na ngayon ko lang din mamimit. Ayan. So pinakita ko na rin ang binigay sa aming food ticket or ang anong bang tawag doon? Food stab. Ayan. Ayan. Kasama ko na ang isang ka-roommate ko from Bulacan na same category kami ng lalabanan. At ito, ina-explore na namin yung rooms. At the same time, katapat lang ng room namin yung pinaka-venue namin for tomorrow's video. Ayan. So, explore lang kami bago pumasok sa room at magpahinga. Ayan. At ang ganda nga talagang na-preserve ang historical value ng teachers camp. Talaga namang enjoy ang mga ganitong lugar, lalo na kung mahilig kayo sa history at sa preservation ng nakaraan. So tuloy-tuloy nga kaming nag-ikot, naglibot, at the same time ay kinilala ang mga co-participants namin. So ayan, sabi nung iba creepy daw yung lugar, na hindi naman. Talagang may mga kwento lang talaga na hindi maiiwasan, pero nagpunta naman tayo doon hindi para sa creepy, kundi para sa competition. Competition daw, oh. So kumain na tayo, ayan. May masasarap na meals na pwedeng pagpipilian. Of course, alam niyo ang mamamamahan niyo, hindi kumakain yan ng walang gulay. So, binanata natin yung kare-kare for the pechay talong and sitaw for today's video. Ayan, so kumain na tayo dyan. And of course, ayan, nguya-nguya to the fullest para talaga atumbi ang isang chuchit sa atin. Chuchit ay isang pusang buntis na talaga namang tinatabihan tayo everyday yan. Simula na nagstay tayo dyan, hindi siya talaga naging absent. Every time nakikita niya ako, ay nilalapitan niya ako. So gumana naman yung pagiging cat magnet natin. So pumasok na tayo sa room. Ayan, gabi na yan. At napakatahimik, maririnig mo lang talaga ay tunog ng uwak at yung cricket. Kaya nakakaaliw at nakaka-refresh, parang siya, nakaka-relax sa utak pag gano'n lang ang tunog maririnig mo sa gabi, malayo sa ingay ng mga busina ng sasakyan and everything. Ayan, ini-enjoy ko yung tunog ng cricket, yung parang gano'n. And of course, may mga chuchit din dyan. Ayan, baby cat yan. So, kitten siya
nakikipag-usap din siya sa akin. Sabi niya, sino ka? Ayan. Tapos meron pang isa dun sa malayo, nonchalant naman. Ayan, nag-refresh na tayo, naligo na tayo at nagmuni-muni lang tayo para sa preparation natin for tomorrow's video. So ayan, bagong ligo tayo dyan bago tayo matulog at lumapit muna tayo sa area na to dahil nandyan ang wifi. O diba? Of course, kung nasaan ang wifi, doon tayo lumalapit para talaga namang connect ang ating mga devices. At nandito nga may tarpaulin dito. At nakalagay dito ang mga schedule ng mga events for tomorrow kasama ang oras at kung saan gaganapin. So ready na tayo dyan. Nagmumuni-muni lang tayo bago tayo matulog. And after this, kinabukasan ay sisimulan na ang Lavar natin. And of course, yung iba dyan ay nagpa-practice na rin, nagpre-prepare na rin sila ng mga gagawin nila and everything. Pero tayo ay busy pa rin, nagmumuni-muni at nag-iikot for today's video. Ayan nga. So yun yung venue namin for stand-up delivery. Isa siyang extemporaneous on-the-spot speech contest na mapalad tayong nakapasok sa nationals at sinilip ko ang audiovisual room na paggaganapan. So ayan, in-explore din natin ng CR and to think of ang unang buga ng tubig, Diyos ko, ice cold, napakalamig. Pero meron namang heater. Ayan. So, morning na yan. Naligo na tayo. Gumising tayo ng 3 a.m. at nag-makeup ng inyong mamamamahan para naman plakado at talagang artista ang peg ng ating mukha and everything. So, nagpre-prepare na tayo dyan. Makeup na. And of course, last touch para sa ating prep ng sarili na para naman talagang pangkabugan ang datingan natin para at least manalo matalo ay very presentable nating na ipakita ang ating sarili and everything. Ang daming arte, di ba? Parang magpe-present lang kung ano-ano pang mga ginagawang ritual. Of course, that is a part of a presentation. That is a part of a performance to present yourself in the best possible way ever. Oh, di ba may pag ganon, di ba? So, ayan. So, pinaplakado natin yung foundation natin. Syempre, para iwas hulas, iwas oily, at talaga namang perfect sa lahat ng angulo kung tayo man ay makunan ng picture or makunan ng video for today's video. O, di ba? Very redundant. Yan ang mga gusto natin, yung redundancy. Charot lang. Ayan. So, ayan, habang nagme-makeup tayo, nagchichikahan din tayo kung kamusta ba yung tulog nila kagabi at kung meron bang nagising. At ako nga yung nagising dahil ginising tayo ng ating mga friends na very much supportive. Supportive daw, oh. Ayan, so nag-uniform na tayo at nag-mirror check tayo para at least hindi tayo halatang 48. Nakikisabayan tayo sa new generation na talaga namang plakado pagdating sa mirror check. So lumabas na tayo sa room at nag-explore tayo dyan at hindi pa nagsisilabasan ng mga estudyante niya yan. Siyempre, aga-agahan yan kasi meron pang breakfast bago magsimula ang mga event natin. So, naglakad na tayo, papunta na tayo sa breakfast area para of course mag-almusal, mag-recharge. At kasama ko ang isang roommate ko of course all the way from San Fernando, Pampanga. Kasama ang kanyang coordinator na talaga namang super chikahan kami yan ng walang humpay. At nagsimula na nga at lumaban ng inyong mamamamahan at ibinigay niya ang todo-todo niyang performance. At sabi nga nila, in every performance, you will learn something. And I assure you that I've learned a lot from this experience and from this performance, and I will use those learnings for my next performance. Di ba may mga ganong learnings? Kailangan nga naman meron tayong mga natututunan sa bawat ginagawa natin. Kung ito man ay ikapapanalo natin or ikakatalo natin, the most important thing is meron tayong na-absorb na mga bagay-bagay na pwede nating gamitin for the future, di ba? So ayan, tutok na tutok tayo at talagang bonggang-bongga nga ang venue natin at talagang high caliber ang mga judges natin sa mga oras na yan. Siyempre yung mamamamahan nyo talaga ay pabibo dyan to the max na talagang may mga pahampas pa ng kamay, pa-slide sa kanan, pa-slide dito sa kaliwa,
para talagang in-emote niya lahat ng mga necessary expressions na tumutugma naman doon sa sinasabi ko. Siyempre, kailangan tugma ang ating sinasabi sa ating kinikilos. Hindi mo pwedeng sabihin kaliwa, pero maglalakad ka sa kanan. Hindi ganun dapat. Dapat pag sinabi mong taas, titingin ka sa taas para talagang mas ma-visualize ng ating audience at ng ating mga judges kung ano nga ang iyong nais iparating na mensahe para sa kanila. Ayan. So kayo nang bahala kung anong sinasabi ko dyan. Kung ako ba ay nagdi-discuss ng ingredients ng pagluto ng pinakbet o ng dinengdeng, kayo nang bahalang umunawa. Kasi nga nag-voice over ako. So ibig sabihin, hindi nyo maririnig yung sinasabi ko kasi baka gayahin nyo. Char lang, eme lang. Siyempre nag-voice over tayo kaya nangingibabaw. Tinanggal ko na lang yung boses ng video para mas maunawaan nyo yung voice over ko. Kasi kung hindi ko tinanggal, di sana hindi na ako nag-voice over, 'di ba? Magaling pa kayo, ako yung gumawa ng vlog. Char lang. Ayan. Okay. So eto na, natapos na ang performance natin at nagutom ang mamamamahan nyo. So kumain tayo agad-agad at nagpunta tayo sa dining area. Dahil ang announcement ng winners ay magaganap pa sa bandang hapon, kaya kumain muna tayo at nagpunta tayo sa room maya-maya after kumain at magpapahinga muna. And after this ay manunood naman tayo ng iba pang mga activities at competitions na nagaganap sa mga araw na yan. Ayan, so nagpahinga muna tayo, humiga muna tayo, nagmuni-muni, nag-isip, dahil mahina nga ang signal, so hindi tayo makapag-Facebook sa mga oras na yan kasi nga malayo tayo sa wifi. 'Di ba? Pag walang wifi, tulala. Char. Ayan. So pahinga muna tayo diyan. Tapos mamayang konti ay magre-refresh at lalabas tayo ng bongga. Ayan, may kinikwento ako dyan. Nasa susunod na reels ko kung ano yung kinikwento ko dyan. Ano kaya yung kinikwento? And of course, lumabas na tayo at nag-emote-emote tayo dyan. Nag-pictorial tayo. Buti na lang yung camera ko ay may automatic shutter. So, ibig sabihin, kahit mag-isa ko lang, ay pwede akong mag-selfie. Emote-emote. Kunwari nag-aabang ng bus. Bus daw, nasa bahay nga. Bahay daw, ayan. So, ayan. So, emote-emote. Tapos, pwedeng lagyan niya ng music na madrama para at least may pampa-reels tayo for today's video. So ayan nga, nagpunta na tayo sa venue dahil magsisimula na ang announcement ng ating winners. And of course, hindi tayo pinalad for today's national competition pero katulad nga ng sinabi ko ay sa bawat pagsali ay may learnings tayo. So sumunod na araw na yan, nag-refresh na tayo. Natapos na tayong nagmuni-muni at sinabi nating babalik ako. So namasyal na tayo dyan dahil ang day na ito ay nakalaan para sa pagpasyal namin sa Baguio City. At kasama ko na nga ang mga kasali sa Code Fest, si Carl, and of course, ang ating champion din sa ating Worth the West. Ayan, si baby girl natin. Si baby girl natin na talaga namang lover na lover din dahil ang dami niyang pinamili. At talagang eto, nag-explore na kami. Ikot-ikot kami sa Botanical Garden sa Baguio City. At dyan, Diyos ko, napakaraming videos, pictures ang talagang ginamit namin. At tumikim din kami ng mga specialty ng Baguio City, ang mga strawberry taho, strawberry ice cream. At lahat ng strawberry na maiisip mo ay talaga namang tinikman namin. And of course, umuwi na kami niyan muna, magpapahinga muna sa room. Dahil after niyan ay dediretso kami sa strawberry farm. Ayan, so nag-strawberry farm muna kami dyan. At nag-ikot-ikot at nag-picking sila ng strawberry at bumili ng strawberry para sa pampasalubong nila sa kanilang friends and family. Ito nga pala ay sa may La Trinidad Benguet na minsang na-feature sa mga teleserye ni Liza at ni Enrique. Ayan. So, nag-feeling Liza tayo dyan. Diba? So, talagang in-explore natin, tinignan natin. At doon ko lang na-realize na ang bulaklak pala ng strawberry ay kulay puti. At pagdating ng gabi, ay minute natin ang aking kapwa transformer dahil ako nga isang transgender. Diba? Nandyan si Bumblebee at yung isa pa. Ewan ko kung sino na ba yan. Nakalimutan ko yung pangalan niya. Basta kembot ng sila ng kembot yan for today's video. At eto nga,
After ng galaan the next day, on the way na kami to Cavite City. So, gumising na tayo, nag-almusal na tayo at pasakay na tayo ngayon sa bus dahil uuwi na tayo sa katotohanan. Katotohanan daw, oh. 'Di ba? So, sumakay na tayo at excited na tayong makauwi dahil at least kahit papaano ay nakapag-experience tayo ng 4 days dito sa Baguio City. Nakarating na kami sa Ortigas at sinundo na kami ng official service namin going back naman to Cavite with Walis Tambo, o 'di ba? Hindi ka galing ng Baguio kung wala kang Walis Tambo. Kaya naman, hanggang sa susunod na national competition ay baon-baon ko ang experience, ang learnings, at lalong-lalo na ang mga natutunan ko. At pagdating nga ng Rosario ay sinalubong tayo ng mall. Sinalubong tayo ng classmates natin na kahit hindi nanalo ay tayo'y proud.